Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig at nakatutok dito sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, alas 12 na naman at alam naman po natin na tanghalian na pero ikaw ay nakikinig sa palatuntunang Patok kung saan bibida na naman po ang ating mga kababayang negosyante. Ako po ang inyong makakasama sa tanghaling ito. Ako po, si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, December na naman. Alam naman po natin pag December ay usaping chibugan, kainan, yayaan sa kapitbahay, hindi lang yan, reunion at walang kasawa-sawang spaghetti. Nainit mo na ba kaagapay? Pero behind that ang ating kwentuhan dahil po sa pagkakataon na to, paano ba maging healthy? Lalo na pag December. Parang ang hirap maging healthy pag December, mga kaagapay. Sige nga, comment down below kung sino dito yung sinasabi na magpapapayat na ako ngayong taon. Lahat na guilty. Hindi mo magawa. Pero this time, mga kaagapay, wag mo namang pagsisihan yung nangyari sa sarili mo. Pero bibigyan ka natin ng pagkakataon na magkaroon ka ng better choice sa buhay. Yes, mga kaagapay, healthy na naman po ang usapan natin. But this time, pagkain na healthy. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, makakasama na po natin ang owner po ng isang business na kung saan ano kaya ang kanya naging turning point upang magkaroon ng negosyo? Hindi lang yan mga kaagapay, hindi isa, kundi dalawa at may trabaho pa. Siguro di busy, sana all. Pero mga kaagapay, this time makakasama po natin ang owner ng V-Grand. Yes, mga kaagapay, yan po ang ating tututukan. Kasama po natin ngayon si Sir Mark Legrand de Jesus. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Mark. Magandang umaga, sir. Yes. Yan, sige sir, bago tayo magsimula, baka meron ka mga gustong batiin na mahal mo ngayon at nakikinig sila. Binabati ko po unang-una yung mga magulang ko, si Mami. Hello, Mami. Salamat po sa suporta sa mga business ventures ko and sa kung anumang ginagawa ko sa buhay. And of Yes. course, yung girlfriend ko. Yes, hello. Magandang tanghali sa inyo. Sir, nakakatuwa naman, no? Napagbigyan nyo kami dito sa aming palatuntunan. Sabi ko nga po mga kaagapay na mas magandang tutukan yung mga kaagapay natin na nagsisimula sa kanilang pagnenegosyo o nagsisimula pa lang sa kanilang ventures. Kasi syempre, di naman po ako against sa malalaking pagnenegosyo pero naniniwala po ako na kailangan natin tulungan ang ating mga kaagapay lalo na yung mga nagsisimula dahil napakadami nilang maibibigay pa na kwento at istorya. Kaya naman sir, bago kita tanungin sa usaping ng negosyo, gusto ko malaman, ano bang ginagawa ni Mark bago nagkaroon ng isip na gusto ko mag-business? Isa po akong educator. Mhm. Okay? Nagturo ako before sa universities at sa pagpapalipad ng eroplano. And sa tuwing during the course nung aking pag-aaral, so nagkaroon ako ng opportunity na maisip na ayoko nang mag-rely sa mga magulang ko. So, gusto kong mag-isip ng paraan paano kumita lang sa sarili kong paraan. So, for the longest time, pinapaaral ako ng parents ko. So, doon actually nagsimula po ako sa pagbebenta ng barbecue. Okay, from barbecue, nagbenta ako sa tapat ng area namin sa Fairview. Tapos habang tumatagal, nagkaroon ako ng stable job, hindi ko na maituloy yung negosyo. Kasi busy ako sa work. So ngayon na nagkaroon ako ng stable na trabaho sa PAL, mas manageable na yung oras ko and nagkaroon ako ng condition sa gout dahil nasa family namin kasi yun eh. History pala. History, Oo. yes. So naisip ko nakita ko yung mga business partners ko na nagbebenta ng ganito. So trinay ko sila. So sabi ko, meron palang mga ganitong klase ng ulam, sisig na mga Pinoy, 'di ba? Mahilig tayo. Yes. Mga pares. So nakita ko, ay may alternative pala na pwede. So trinay ko muna siya, tapos naging advocacy ko na siya na why not i-share ko siya sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan. And at the same time, gusto kong magkaroon ng
negosyo na maifa-fund ko yung pagtulong ko sa animals. So, nagre-rescue ako ng mga stray cats sa area namin. Wow. Tas, Ang missional. ayun po. So, naging drive ko siya para mas ituloy yung negosyo. At hindi lang yun, no? Sa edad mo, mga kaagapay, ang kasama ko po ngayon ay si Sir Mark, no? Sa nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo, maaari muna po kayong pumihit sa ating Facebook page para po makita nyo ang live na ating mapag-uusapan. Pero this time, mga kaagapay, siya po ay 29 years old, kung di ako nagkakamali. Tama po. 29 years old. Pero mga kaagapay, ang dami niyang ginagawa sa buhay. Hindi lamang po isa ang kanyang pagnegosyo, kundi dalawa. At madami pang iba. Kaya naman this time, sir, ikaw, sir, sa sarili mo, paano nag-come up sa'yo sa sarili mong mind ay parang gusto kong mag-business rather than magtrabaho na magtrabaho? Bilang tao po, hindi ako sanay nung walang ginagawa. Ay, wow. Sana all daming oras. Opo. Hindi ako sanay nung walang ginagawa. Then, nung naisipan kong, dahil nga gusto kong kumita para sa sarili ko noon, nasimulan ko siyang magbenta ng barbecue, naisip ko, okay pa lang magnegosyo, may nakakausap akong mga tao, yung nakikilala ko, na magtatanong sa akin tungkol sa ano ba yung produkto mo. So, na-enjoy ko yung proseso ng pagninegosyo na may mga nakakasalamuha akong tao and may natututunan ako sa kanila. So, ngayon, tinuloy ko siya kasi personality ko na gusto ko yung nag-iisip ako sa mga dumidiskarte ako sa mga bagay-bagay. So parang extension siya, yung pagninegosyo is extension siya ng pagkatao ko. Wow. Ayun ho. Tsaka sir, no, nakakatuwang isipin na hindi ka lang nagtayo ng negosyo dahil gusto mong kumita, pero gusto mong magbigay ng solusyon. At gusto mong magbigay ng may resulta yung negosyo ko. Yes. Kaya naman mga kaagapay, ang tanong ko, sir, bakit naman vegan ang yung negosyo? Mga kaagapay, si Sir Mark po ang owner po ng V-Grand, na kung saan ang mga pagkain pong ito na nakikita nyo sa inyong harapan, hindi po sila yung karaniwang kanalakihan natin na karne. Tama, hindi ito yung mga karne. Kundi po, ito ay gulay. Kaya naman, this time, kakain tayo. Pero mamaya na yan, mga kaagapay, no? Sir, ang tanong ko, bakit naman gulay ang yung napilian? Maliban sa meron kang history nga kaya na sinabi mo ng pagkakaroon ng sakit. Yes. Pero isa rin ba to sa naging drive mo kung bakit ka nagtayo ng ganitong mga vegan shop? Yes. Isa sa mga naging natutunan ko sa pagsubok ng mga items na ito is pwede ko siyang i-share sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, na usually pag sinabi nilang gulay, yun po yung typical na tinatanim. Oo. Na parang pag naisip ng tao yun, parang umaayaw agad sila. So gusto kong ma-break yung barrier na yon na hindi lang tungkol doon yung pagkain ng gulay. We have creative ways of processing these vegetables para maging mas ka-acceptable siya sa mga tao. At maging kaaya-aya. Kasi pag sinabi kasi nating gulay, most of the time, isipin nila, ano ba yan gulay? Walang lasa. Yes. Diba? Ano ba yan gulay? Wala namang mapupuntahan. Ako kasi mga kaagapay, no, sa ilang buwan kong ikwento sa inyo, ako po ngayon ay nag-shift sa pagiging vegan. So, dati po ako, ang timbang ko, sir, magugulat ka, I am from 140 kilos. So, ngayon po ako po ay 115 kilos na lang po, na kung saan almost 25 kilos po yung nilabas ng katawan ko. Kaya po yung makikita talaga yung pagkapayat ko. And I'm so happy na despite all the jogging ng umaga, I need to change my choices of food. Kaya po ngayon, I am highly advocate to eating vegetable as much as you can. Yes. Diba? Kaya naman, sir, lahat ba, sir, na nakikita namin ngayon sa pagkakataon, lahat ba to ay produkto ng gulay? Yes po. Magkahalo siya na gulay at meron siyang tofu or tinatawag na textured vegetable protein. So, pinaghalo siya ng mga spices and yung tofu mismo and mga gulay na dinurog. Tinorm siya para maging ganyan. Yung itsura, yung parang parang karne yung itsura, tama ba? Ang pagkakaiba lang niya is, 'di ba, ang karne po yung typical na pagkaing Pinoy, sanay tayo yung pag kumakain tayo ng pares, siya may karne pa na sumasayad pa mataba. Yes, mataba. Yes. So ito po, hindi niya gayang-gaya yung texture, pero yung lasa niya kuhang-kuha. Ayan po. Mga kaagapay, no, kasalukuyang kinakain ko yun yung pagkain. At yung texture niya,
hindi yung karaniwang nakalakihan natin. Gulay pa din, in short. So, kaya naman, sir, ang gusto kong tanungin, bakit naman Vigrand yung pagkain, ay yung titulo ng iyong negosyo? Maliban sa grand yung ano mo, ito rin ba ay dahil sa mga gulay din? Vigrand po ay ayon sa pangalan ko na Legrand. Yes. Okay? So parang isang araw po nagbe-brainstorm lang ako, nag-iisip ako kung bago ko 'to simulan, ano kayang magandang pangalan na catchy siya sa mga tao, and at the same time pag narinig nila, ako yung maiisip nila. Yun. Ayun. So sakto po na nung nag-come up ako with the name Vigrand, gumamit pa ako by the way ng technology for this. Gumamit ako ng AI. Wow! Okay. So bilang graduate po ng electronics, so nagamit ko yung pagiging technical ko. So humingi ako ng suggestions na ito yung gusto kong outcome na maisip ng mga tao. As ito yung pangalan ko. So binigay sa akin yung mga listahan na to, and ito po yung nag-click sa akin. And Vigrand, parang may ahalin tulad natin siya sa Bigrand. Wow! So Bigrand or be wise with your food choices. Totoo ka dyan, sir, no? Yung sinabi mo na be wise dun sa mga choices natin ng pagkain. Kasi ngayon, mga kaagapay, napakadami nating pwedeng kainin. Nandiyan ang convenience store. Pumasok ka, pwede kang kumuha ng isa, kain mo. Yes. Pero we never check kung ano yung mangyayari sa atin ito. Kasi ang lagi nating iniisip, bata pa naman ako, hindi ko pa ito mararamdaman. 'Di ba? Kaya naman, mga kaagapay, wag nating isarado yung usapin ng choices sa atin lang. Kung hindi, gawin natin tong pang-araw-araw na, sabi nga nila, be intentional, 'di ba? Kasi pag hindi tayo nagiging intentional sa paghanap ng tamang pagkain, tayo din yung mag-benefit na to. Yung katawan natin magkakaroon ng sakit, yung mismong resistensya natin hihina. Sir, ang pinakadahilan ba nito is yung dahil sa pagkakaroon nyo ng history of gout? Kung ba't ka rin nagtayo ng ganitong business? Yes, one of the main motivations ay yun. And at the same time, may advocacy ako na tumulong kasi sa kahit anong paraan. Kapag before, naalala ko pag may nagtatanong sa akin sa school, gusto kong nagtuturo, pag may nagtatanong sa akin sa kahit anong bagay, tiniisip ko kung anong pwede kong gawin. So ito namang sa pagkain, given ako yung nakakaranas nito before, and sigurado ako na may mga nakakaranas din na iba. Yeah. Ako, sir, I'm highly testify na ang pagkain kailanman ang pagkain ng gulay ay hindi talaga parang wala kang talo. Kasi kumbaga parang natural siya eh. It's organic. Kaya ito ay pwede natin makuha minsan sa likod ng bahay natin kapag masipag tayo magtanim. And dito, pinapakilala sa atin na may paraan na pwede hindi lang tayo sa karne. Kundi may option tayo na ipinapakita. And sir, nabanggit mo nga sa akin na ikaw ay bago pa lang sa ganitong uri ng industriya. Gusto kong tanongin, sir, magkano ba ang inilabas ni Sir Mark sa ganitong uri ng business? Bumili ako ng isang freezer at yung initial stocks ko nito, nasa 40,000. 40,000. 40. Yes, pero pwede po silang magsimula ng mas maliit doon. Wow! Actually, nagsimula kasi ako nito, nung bumili po ako ng freezer, nasabi ko nga po before, nagbebenta ako ng barbecue. Okay, I get it. Bumili na ako ng freezer, nagbebenta na ako ng barbecue noon, and then, natigil nga po siya, di ba? Dahil so, sa trabaho. So, yung freezer ko po, naiwan lang sa bahay. Okay, so, pero nagsimula po ako sa home freezer lang. Yung sa bahay lang mismo. Maliit lang. So, pwede silang magsimula ng ganito lang sa maliit na freezer. Tapos, pagka napalaki nyo na, dahan-dahan na. Bili ka ng sarili mong chest freezer. Sir, off the air, nagkwentuhan na tayo na, sir, ilang week pa nga lang po ako pero naglakas loob ka na interviewin ako. At mga kaagapay dito sa Patok, naniniwala po kami na walang mura sa pagnenegosyo, kundi ang kailangan talaga ay sapat na determinasyon, sapat na pagsusumikap upang magkaroon tayo ng isang mayabong na negosyo. Sir, ngayon ba, masasabi mo ba na nakuha mo na yung buong inilagak mo na kapital o patuloy mo pa rin tong kinukuha? Patuloy pa pong kinukuha. Lalo na tayo nagpapakilala pa lang po ako sa area namin sa merkado. Ngayon, sir, syempre, alam naman po natin, sabi mo nga, sir, na dalawa yung pagnenegosyo mo na kung saan ito yung kolehiyo na kung saan parang ang cool, no? Kasi ang cool. Kumbaga parang this time hindi lang siya yung usapin ng
mga karaniwan mong ginagawa. Ano naman tong kolehiyo, sir? Kolehiyo naman is negosyo po ito na ino-offer namin sa mga gusto ng pagkakakitaan. So, sa pagbebenta nyo meron kaming website, Wow! kolehiyo.com. Sa pamamagitan po ng pag-access nyo po doon, paggawa nyo ng account nyo, then pagbebenta nung kung ano mang items na ilalagay namin doon, may commission kayo na makuha na 20 to 25%. Wow! Ibig sabihin sa sa pag-endorse. Pagbebenta, yes. Pagbebenta. Bali, ang mga items po namin doon, mga t-shirts, mga lanyards ng almost lahat ng schools and universities dito sa Metro Manila. Wow! So, pwede niyo pong meron pa kaming Facebook page for that. Ayun, Kolehiyo. ako po. Sir, bakit ganito yung eagerness mo na magkaroon ng negosyo? Kasi sa edad nyo po na 29, pwedeng ayan pa yung gusto mo pang i-explore yung sarili mo, gusto mo pang maraming puntahan, parang gusto mo pang patunayan kung hanggang saan mo kaya. Pero sir, ikaw, bakit ka nagkakaroon ng perspektibo na hindi gusto ko pang i-explore yung sarili ko sa pagnenegosyo? Para po kasi sa akin, unang-una, yung pagnenegosyo, nagbibigay ka ng opportunities sa mga tao. Exactly. So, yun yung nagiging primary motivation ko. Na kapag nagnegosyo ka, eventually, ako nagsisimula po ako ngayon, ako lang muna lahat gumagawa sa tulong ng magulang ko sa bahay, pag may umu-order. Pero, pag tinitignan ko yung long-term na perspective ng pagnenegosyo, nakikita ko siya as something na makakapagbigay ako ng trabaho sa mga tao. Ibig sabihin, kailangan meron kang long-term plan Yes. na hindi lang pang sarili mo, kundi Yes. doon sa pagbibigay ng oportunidad. Just to connect po sa sinabi po ninyo, pag nagsisimula po ako ng kahit anong venture, tinitignan ko yung long-term na mangyayari siya. Pero hindi ko siya tinitignan na sobrang layo. Pero at least may idea ako saan papunta to. Oo, totoo naman. Yes. Ang ganda ng perspektibo na hindi ko tinitignan ng malayo yung negosyo, pero alam ko dapat kung saan papunta to. Yes. Minsan kasi tayong mga Pilipino, ang hilig nating magplano. Pero hindi tayo mahilig tumingin kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap. And walang masama doon. Lalo na sa pagnenegosyo, alam naman po natin na ang pagnenegosyo pong pagkain ay hindi natin matimpla kung kailan may buwan na malakas, Yes, may linggong hindi. Merong linggong walang benta, may linggo naman na sobra-sobra yung benta. And yun din po yung tinuturo ng pagnenegosyo. Maging pasensyoso, na hindi parating malakas ang benta tulad po ng sabi niya. May mga ganun po na akala natin na pababa na tayo. Pero pag tinuloy mo kasi yung kumbaga isa sa mga ingredients ng pagnenegosyo yung consistency. So ituloy lang natin, somewhere along the way biglang magtatanong na customer na bibili ng madami. So yun po. Medyo ako rin po ay fanatic ng slow but steady success kasi. Wow! So, kung mahina ang benta ko, okay lang. Tuloy ko lang. Hanggang sa, yun nga po, isa po, halimbawa po, ito pong opportunity po na ito, na hindi ko iniisip na may mag-i-invite sa akin na interview po, no? So, mabait pa rin si Lord talaga. Oo naman. Tama ka naman dyan. Totoo yun, no? Ang dahil mo, sir, mga nabanggit na salita. Na totoo nga yun na isa nga talaga sa sangkap ng pagnenegosyo is yung pagkakaroon ng tiyaga. At hindi lang yun kung paano mo ipagpapatuloy sa likod ng hindi na maganda yung nakikita mo. And naniniwala ako, sir, na darating yung pagkakataon, hindi na lang 3 plato yung ilalapag mo sa akin. Baka sa susunod na pagkakataon na maimbitahan na kita, ikaw na yung magkaroon ng isang malaki. Ang sabi nga nila, no, ang pagnenegosyo talaga ay isang mapaglarong industriya. Hindi mo alam kung kailan ka papatok, pero kailangan mong ipagpatuloy sa likod ng nararamdaman mo. Kaya naman, sir, ang pangalawa, ang isa ko naman sa mga tanong sa inyo. Sa pagkakataon ngayon, sir, 'di ba kayo po ay sabi niyo nga po kayo po ay off air, kayo po ay para magpapatuloy po sa inyong pag-aaral at hindi lamang po 'yan kundi isa ka ring university professor o nagtuturo sa mga ilang pamantasan. Ang tanong ko sa inyo, sir, sa pagnenegosyo ba, kailangan ba ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral? Kailangan ba bago ako magkaroon ng business, I have my master's degree in business administration? Kailangan ba natapos mo na yung ganito? O sa pagnenegosyo, sapat ang diskarte na?
Para sa akin po, coming from, hindi ako nagtapos ng business course. Ang na-realize ko sa pagninegosyo, kahit sino, pwede pong magnegosyo. Basta meron ka pong lakas ng loob at pagpapasensya at diskarte. Tamang timpla po ng diskarte talaga ang kailangan. Kumbaga parang yung diploma ngayon, parang it depends na lang, kumbaga. It's an advantage para ma-build mo yung credentials mo, lalo na kung gusto mong makahanap ng trabaho sa corporate dahil requirement po yun. Pero ultimately, yung pagninegosyo po hindi kailangan ng diploma para sa akin. Kumbaga parang ano talaga, no, ito ay nakadepende sa tao kung paano niya titignan yung perspektibo ng pagninegosyo, kung kailangan ba ito muna yung natapos, ito ba ay kailangan lang ng tamang diskarte. At ako sir, naniniwala ako dun sa mga taong gumagawa ng diskarte. Ay sir, dito sir sa programang Patok, napakadami ko pong na-featured po na hindi po nakapagtapos ng kanilang mga diploma, pero puno po ng perspektibo. At hindi naman po natin iniiwan yung mga kaagapay natin na nagtapos din, kasi nakita din natin yung advantage ng kanilang mga na kailangan. Malaki po ang advantage ng pagkakaroon ng diploma. Kung tatanungin niyo po ako, kung may oportunidad po tayo makapagtapos, kunin po natin 'yon. Pero kung ikaw po ay kapos sa buhay, nahirap, wag po nating gawing hindi ganun nagmamatter yung diploma kung kapos ka sa buhay. So gusto kong i-balance, no? I-emphasize na if may kapasidad ka mag-aral ka. Yes. Sige sir, diretso tayo sa business mo. Eto mga kaagapay sa nakikinig sa kanikailang Facebook, nilagay po namin sa plato. Kasi po ito kanina ay nakalagay sa Tupperware. Kaya naman, sige nga sir, ano ba itong, ito ba ay plant-based sir? Plant-based po siya. Plant-based. Sige, Yes. sir, ano ba yung plant-based? Plant-based is, gawa siya sa gulay. Gulay talaga Gulay na pinaghalo-halo na yung typical na pagkain ng Pinoy, yung karne, palitan mo po ng vegetable protein. Wow. Ngayon sir, dito sa nakikita natin, sir, ano tong nandito? Ito po yung giniling. Giniling Na may carrots, may patatas, and pasas. At lahat po ito ay gulay. Ito naman sir. Ito ay yung pinaka-favorite nating Pinoy sisig. Pero mga kaagapit, tingnan mo yung sisig, hindi siya yung typical na karne. Walang karne. Talagang tofu yung lalasahan mo sa kanya. At ito naman po, sir. Ito ay corned beef na dinagdagan lang natin ng onions. Oo, at masarap naman yung corned beef at asin. Sir, magkano po ang per order nito? Per order nito and frozen goods, nasa 150 to 170 lang po. Good for 2 to 3 people na. Yes. Sa bawat order po ng isa? Yes. At lahat po ito, sir, pwede pong frozen? Frozen, yes. At sir, ito naman po, ito po ba ay isang sarili nyong gawa? Sarili nyong Ito po ay, kumbaga ako po ay distributor ng mga business partners ko. Yes. So, gladly, along the way, may mga nakilala ko na nasa parehong industriya. Wow! So, kumbaga ako ay tumutulong po na makilala yung community namin. Doon sa Kasi Fairview. alam nyo, no, sir, ako honestly, yung namulat talaga ako sa pagkain ng gulay, I'm so much obsessed. Paano ba na hindi lang gulay yung kakainin? May dami pang paraan pala at hindi lang natin nalalaman kasi wala tayong kaalaman. Kumbaga, sa Pilipinas kasi ang ibibigay sa iyo, only burger, lechon, only chicken, lechon, ang sakit. Pero mga kaagapay na this time, always think, pag kinain ko ba to, ano yung mararating ko sa hinaharap? Diba? Tandaan natin kung ano ang kinain mo, yan yung dahilan ng mga desisyon mo sa buhay. Yes. Kaya naman sir, maliit yung oras natin, no? Ang dami natin na pag-usapan tungkol sa pagnenegosyo. Pero sir, ikaw, ang tanong ko sa'yo, paano ba maging patok ang isang negosyo? Para maging patok po, unang-ulang sa lahat, para sa akin, dasal po talaga. So, pagdadasal po kasi maayos mo yung pag-iisip mo sa mga desisyon mo, ma-align mo kung ano yung dapat mong gawin, ano yung align sa values mo. Number 2, pagiging authentic. Dapat pag nagnegosyo ka po, dapat ikaw yung sarili mo. Yung business, para sa akin nga po, is extension siya ng pagkatao ko. So, pag ganon yung negosyo ko, hindi ako ihirap ibenta sa mga tao. Kasi alam ko na itong produkto na to,
kinakain ko Mhm. and gusto ko siya. Mhm. Mhm. Yan. At pangatlo po, pinakamahalaga rin is consistency. Tama. So, along the way, kasi pag nagnegosyo po, marami yung hurdles na panghihinaan ka ng loob kasi mahina yung benta. Mhm. Pero yun nga At po, papunta ka na doon. Yes. Consistency is mahalaga talaga. Mhm. Ayan At po. totoo naman yun, no? Kapag nawala talaga kasi yung drive mo, wag mong hanapin kung gaano kahirap. Hanapin mo kung paano masusolusyonan. Yes. Hanapin mo kung ano yung mga bagay na kulang na pwede mong pagtipunan pag ginagawa mo na siya. Kaya naman, sir, sige, imbitahan mo na sila. Saan ba matatagpuan ng V-Grand? Pwede ba mag-reseller nito? Go ahead, sir. Imbitahan mo na sila. Iniimbitahan ko po ang lahat na suportahan po yung aming Big Grand dito sa Fairview, Quezon City. So, meron po kaming Facebook page, Vigrand, at Instagram page, Vigrand PH po. Mhm. Sige, sir. Contact number nyo po. Baka, Contact number po, pwede niyo po kaming tawagan sa number namin na 0927-664-2472. Yan. Sige, sir. Payo nyo daw po sa mga taong gustong sumubok ng ganitong uri ng industriya ang V-Grand. Para po sa, iniimbitahan ko rin po na subukan nyo po ito. Malaki pa po ang mararating ng plant-based diet sa bansa po natin. Tulungan po natin yung mga kaibigan natin, kapamilya, at kung sino mang mga kakilala natin na mas maging wais sa mga pagkaing kinakain po natin. Tama. Wais at pagiging masikap sa pagnenegosyo, yan ang iniwan sa atin ni Sir Mark. Naku, mga kaagapay, binitin na naman kita sa pagkakataon na to. Pero mga kaagapay, naniniwala ako na panibagong kwentuhang inspirasyon, motibasyon at dedikasyon sa pagkakaroon ang tamang susi upang magkaroon ka ng negosyong patok. Mga kaagapay, I have to go, pero nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay dyan po sa RTV team na si Raymond, Rico, Paner at syempre po sa ating pong Bukawi transmitter set at sa ating broadcast engineering. Mga kaagapay, ito po ang programang Patok na napapakinggan sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!